Okay, so ayun, paring Jun, bali, eto na. May nagtanong, sabi niya, paring Jun, anong naging issue? Meron ba pagbabago? Meron bang problema doon sa nagpalit tayo ng gulong, di ba? Sa TMX Supremo natin. Bali, oversize na yung gulong nun. Maganda tingnan, astig tingnan, mukhang matibay. Yung grip ton, ang lalaki, ang lalalim, dual sport siya na Raptor, Leo tire na Raptor. So, ayun. Yung pagbabago, pre, meron siyang pagbabago. Bale, kung matatandaan, kung di ako nagkakamali, pre, yung stock tire ng gulong na yan, ng TMX Supremo na panghulihan, 90 by 80 by 18. No? So, yun siya. 90, 80 by 18. Diba? 80, 80 by 18. Parang ganun. 80, 90. Pero yan, 90, 80 by 18. Yun yung stock tire na nakakabit dyan. Ngayon, nung magpalit ako niyan, nung mga nauna, 300 by 18 ang pinalit ko. Leo tire pa din. 300 by 18, mas malaki yon. Kumpara doon sa stock, mas malaki yon. Medyo mataas yon. Yun siya. At tapos yung next, yan na. Nagpalit ako ng 4.10 by 18 naman ang pinalit ko. Sa nakakabit ngayon sa TMX natin. Mas malaki ulit siya. Doon sa 300 by 18, mas malaki. So, sa 3 beses na gamit niya na gulong, palaki yung kinakabit. So, yan, malaki na yan. Siguro, hindi na siguro magtataas pa dyan. Kasi, wala naman siyang sayad pa. Pero pag in-oversize pa siguro, wala na, sasabitan niya na yung swing arm. Ayan, yung akin naman, yung TMX na yan, Supremo, wala naman siyang sayad doon sa swing arm. Nakikita nyo sa video, yung freewheeling niya, okay, matuli ng freewheel ng gulong. Wala siyang sinasabitan doon. Meron man doon sumasabit, pre. Yung, alam niyo yung parang balahibo ng goma, yun lang sumasabit doon sa may swing arm. Yun lang. Pero yung pinakagulong, wala. Pero, ang clearance doon, gasino na lang. Unti-unti na lang, pre. Bali, wala nang inches yun eh. Millimeter na lang. 0-0 na halos. Pero, tuloy, okay naman. Yung pre-wheel niya, walang problema. Walang sabit, walang sayad. Okay siya doon. Tapos, yung may nagtatanong doon sa may, di ba sa upuan natin, yung sa tapaludo mismo ng motor, di ba tapaludo? Pag nagbabounce siya, gumagano niya. Doon sa taas, wala rin sayad yun doon. Kasi meron lang nangyayari sumasayad yan doon kapag yung shock nyo may problema. Yung shock nyo malambot na, tagas na, masyado nang malambot. Kaya yung gulong aabot doon sa ceiling nung tapaludo. Kaya may sumasabit yun doon. Kung may problema yung shock. Yung akin wala naman problema yung shock noon. Kaya okay pa rin. Wala rin siyang sabit doon. Pero may sumasabit dyan. Ang meron siya sinayadan, pre, talaga. Sa totoo lang. Pero konti lang naman. At magagawa nyo ng paraan. Hindi ko pa nga lang na naisa sa ayos sa ngayon, i-adjust ko lang naman yon. I-uro ko lang yung gulong. So, yung goma, sumasabit siya doon sa center stand ng motor natin. So, pag nakababa na yung motor, yung gulong, napansin ko yun nakita ko siya. So, naramdaman ko, habang nagda-drive ako, parang nararamdaman ko, parang may sumasabit. Tapos, nung tinignan ko ilalim, yun, sa may bakal ng center stand, sumasabit doon yung goma. Konti-konti lang. Hindi naman siya pigil. Pero sumasabit. Kasi hindi siya pipigil. Gawa nga ng, hindi naman siya kontra eh. Kapag ka nakaangat na yung swing arm, ito yung gulong, di ba? Binabangga niyang paganyan. So, parang tinutulak niya lang naman pababa yung sabay bakal ng stand. Center stand. Hindi naman siya kontra. Ang kontra nun, yung paatras. Pero hindi rin naman siya ganun kapigil. Atras naman na maayos. Ay freewheeling niya okay naman eh. Pero wala ganong issue doon. Iuurong lang yung goma sa likod. May clearance pa ako kasi yung kadena ko nakita ko medyo lawlaw pa nga yung kadena ko. Kaya pag in-adjust ko yun paatras, mawawala na yung sabit na yun. Mawawala na yung sayad. At ano pa ba? Yung yung takbo. yun talaga naramdaman ko, takbo. Hindi naman siya mabagal. Pero, yung dati niyang takbo, medyo hindi niya gaya naabot, gaya nung nauna.
parang, hindi naman siya mabagal, pero hindi niya gaya ng una. Kasi nga, di ba yung goma, the more na lumalaki siya, hindi siya ganun katulin. Di ba? Pansin nyo, kahit sa sprocket, gusto nyo matulin, litan mo yung sprocket set. Di ba? Sa gulong, ganun din. So, gusto mo matulin, yung manipis, yung maliit. Di ba? Yan yung ginagawa. Sa akin, ginawa ko baliktad, pinalaki ko Kaya kung hanapan mo ng tulin, huwag ka umasa, may tutulin siya. Kasi nilakyan mo, tapos gusto mo mabilis. May problema tayo dyan. So, ayan lang. Tingnan nyo yung video. Punta natin yung motor. Tara. Yun, ito na. Pakita ko sa inyo, pre. Tama na na-discuss na natin na onte. Tapos, tingnan natin. Yung motor. Malaki nga naman yung gulong niya. Maganda tingnan. Okay siya. Sa mga lubak, di niyan iniinda. Lalaki ng grip. Ganda. Ito. Dito pa lang. Punong-puno na yan halos, tingnan. Yan mo espasyo doon sa taas. Halos patabunan niya na pati dito. Pero yung dati niyan goma, malaki space niyan. Gawa ng, yun yung stock niya. 90-80 by 18. Yung dating size niyan. Tapos yan, oversize na yan 410 by 18 na yan. Malaki siya. Tapos, tumaas yan. Tumaas siya pre, konti. Hindi naman ako tingkayad pa dyan, pero ramdam ko tumaas siya. Tumaas na, lumaki gulong lumaki goma. Tumaas siya. Ito, sayad, wala naman. Pero tingnan nyo clearance yan, gasino lang. Pero, pre-wheeling niya. Kaya masabi mo, walang sumasayad dyan. Sa swing arm. Diba? Yun masabi ko kanina sa swing arm. Wala sayad dyan. Ang meron ka lang dyan mapapansin, itong mga balahibo na to. Yan. Meron yan siya dyan tinatamaan. Ayan, mapansin nyo yung makinis na yon. Pababa. Yan, makinis yan, diba? Hindi naman total yung goma sumasabit dyan. Kasi pansinin mo dito, wala naman. Ang tumatama dyan, ito, yung mga balahibo na yan. 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 Yung mga balahibo na yan. Yung mga balahibo na yan, parang ganito. Yan. Ito malaki, kitang-kita. Yan yung sumasabit dyan. Kaya meron ganyan, makinis. Yan. Yun. Pero overall, okay yan. Wala yan. Pero gasinin lang yan. 0-0 na yan halos. Pero galing. Sumakto pa rin. Ayan size niya. 4.10 by 18. Yan siya kalaki. Tapos, iba magtatanong dito kung sumasaya dito, wala naman. So, dyan, okay naman. Dito, ayan, wala. Meron kasi nangyari niyan, sumasabit dito. Iba nga, butas na Ibang motor may nakita kasi nung butas na. Ang nangyari nun, kaya sumasabit doon, gawa na yung shock niya, tagas-tagas na. Wala na yung hydraulic oil niya, at spring na lang ang gumagana. Kaya yun nangyaring ganun. Masyado na malambot yung bounce. At saka pangit na bounce nun, parang kabayo na yun, mayat maya lumulundag yun. Yan, wala side yun dyan. Okay yan. Tapos, saan pa ba? Yung doon sa sinasabi ko naman sa sa may center stand, doon may sabit dyan. May sabit siya na onte. Tingnan mo. Ito yun Tingnan ko kung kita dito. Nakita ko na. Kita. Kita siya dito sa ilalim. Ito yung tinatamaan ng gulong. Yan sa ilalim na to center stand yan Ito. Yan. Nakita nyo yung makinis na yan? Parang sugat na nga kumbaga yan. Parang siya naging sugat. Diyan sumasabit itong goma. Sentro, gitna. Tapos kung paano siya sumasabit, ito yun tingnan nyo. Bababa natin yung gulong. Pero may remedyo pa ako dyan kung sakali. Kasi tingnan mo yung kadena ko. May luwag pa naman to. Hindi naman siya totally maluwag.
Pwede ko pa itong ata. Pwede ko pa yan i-adjust pahulihan para umurong. Para siya umurong, no? Para din ito mama. Ito yun. Baba ko center stand. So, ayun na. Wala kasi yung katuwang eh. Ayan o. Yan, nakita nyo. Ito. Bato. Yan. Ah. Yan. Mabangga, di ba? Hindi ito makaakit ng maayos. Diyan siya tumatama. Ayan mo. Yan. Hirap itulak mag-isa eh. Yan. Yan. Masabit siya dyan. Pag patras, yun ay maglalak. Yung sinabi ko. Masabit siya dyan. Yan. Pag patras, hirapan siya. Kasi kukontra na yan. Kukontra na yan siya. Yan. Tapos, ang remedyo, gaya na sinasabi ko, ito, yung pinagkakabitan ng spring na to, dali nga. Ito, halimbawa, sagad na kayo dito. Kasi ang pinaka-choice nyo dyan, yung gulong, since may clearance pa yan, iurong nyo sa hulihan, hatakin nyo. Kung may clearance pa, ito maluwag pa to. May makakapag-adjust pa ako nito. Ano? Maluwag na. Pag inurong ko yan doon, hindi na to sasabit. Yun doon. Ano ba yun? Yan. Diba? Hindi na yung sasabit. Ito, makakakit na to na maayos. Pag inurong ko to doon. Ngayon, doon naman sa ilan, halimbawa, sagad na dito. Halimbawa, ganyan din ano yun ninyo. Sagad na sa kadena, hindi na maka-atras pa. Pangit naman kung magdugtong tayo sa kadena, di ba? Dito na lang. Pwede kayo magdugtong dyan. Ito pinagkakabitan ng spring at saka yung kalawit ng spring na yan, lagyan nyo ng, siguro kahit yung sa washer, pwede na yun eh. Bilog yun, di ba? May awang, may butas yun. Sabit nyo ron, tapos yung kabila, pasabitin nyo rito. Parang kadena, dugtungan na ganyan. Diba? Imagine niyo na lang, isang piraso niyan, kabit mo dito, tapos yung dulo, kabit dito. Para nagkaroon siya ng espasyo. Kahit ano lang, ganyan lang. Para lang, yun dyan, hindi nasasabit. Yun lang. Maliban doon, wala naman. Yung takbo, hindi naman mabagal, pero hindi niya nakuha yung gaya ng takbo nung gaya nung una. Kasi nga, habang lumalaki pala yung goma, ano rin, yung takbo niya apektado. Ganun siya. Ang laki diferensya eh. Oh. 300 by 18 na yun eh. Ito 410. Kaya malaki diferensya. Laki ng ano niya, nilaki niya. 300 by 18 na to. Ayan oh. 300 by 18 na nasa harapan ko. Malaki na rin yan. Nasa uli mas malaki. 410 by 18. Yan yung diferensya niya. Na dual sport. Raptor. Leo tire. Maganda tingnan. Pero may mga differences yan. Unlike nung una. So yun lang.